Lord, ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Tunay na walang maipapantay sa iyo, Jesus. Come on, patuloy mong itaas ang iyong mga kamay. Ikaw ay umawit mo, Jesus. Sir God. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig, umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Ako'y sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo. Bago tayo umawit, you know, this is our chance to tell to Jesus. You know, ang sabi sa kanta, ang buhay ko ay tanging sa'yo. Ang puso ko ay tanging sa'yo. The question is, talaga bang na kay Jesus ang ating buhay at ang ating mga puso? You know, I'm giving you this opportunity to tell to Jesus today, to search your heart. Yes. Are we really in Christ? No, as we sing this song, nawang maging panalangin natin ay tunay na ang ating buhay, ang ating mga puso ay para lamang sa ating Panginoon. You know, as we sing this song, pray to Jesus. O Panginoon, nais ko yung buhay ko, yung puso ko sa iyo lamang. At kung may mga bagay man sa buhay ko, tao man sa buhay ko na humahadlang, Lord, I am giving you the authority to remove all the hindrances, Jesus. Nang sa ganito ikaw, Panginoon, ang tunay na maging master ng buhay ko. No, as we sing this song, pray to Jesus. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil
sa buhay na iyong inialay. Say to Jesus, minsan pa ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang tunod ay kalayaan ko, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang tunod ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Kenneth Salvador, isa po sa leader ni Pastor Albert. At nagpapasalamat po ako kay Pastor Albert na binigyan niya po ako ng opportunity upang magbahagi ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating midweek prayer gathering. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa oras na ito. Panginoon, through online, Panginoon, kahit through online ay nagkakaroon kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at marinig ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ginagamit mo upang magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, at kayo ang pumasok, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, na maraming maabot, Panginoon, sa pamamagitan nito, at kayo po ang magpala, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa gabing ito. Lord, salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So bago po ang lahat, basahin po natin ang ating verse para sa araw na ito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Revelation, chapter 3, verse 20 to 22. Sabi po dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him, and he with me." Chapter 21, "To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne." Verse 22, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church." Pinagpala po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Madalas po, meron po tayong mga naririnig o ginagamit na joke na for sure po, ang bawat isa sa atin ay familiar dito, no? Yung knock-knock. At ang palagi po nating tugon is, "Who's there?" No? And sa mga oras na merong kumakatok po sa atin, no, ano po ba yung palaging response natin? Di ba po, we always respond with, "Who's there?" No? And paano naman po if sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay merong kumakatok, ano po ba yung magiging response natin? Lalo na po, if Jesus is knocking on your door sa mga oras na ito. Sa gabi pong ito, yan po ang ating pag-uusapan. Jesus is knocking on your door.
There are many house doors. Meron pong mga iba't ibang pintuan sa panahon ngayon. Sa mga bawat bahay, meron pong maliit, meron pong malaki, at meron pong simple lamang. Ngayon po, meron na pong mga high-tech, no? Meron na pong mga voice key, may mga thumb key na nga po eh. And minsan may mga pin code na para hindi po basta-basta nakakapasok ang sino man. Ganyan na po ka-high-tech ngayon yung mga pintuan, no? Na hindi ka na basta-basta makakapasok. Hindi na doorknob ang gamit, no? Pero sa ating pong mga tao, meron lamang pong isang pintuan sa ating buhay at yun po ang ating mga puso. The door to the human heart. Alam niyo po ba na merong pagkakapareho ang pintuan ng bahay at ang puso ng tao? Ano po ba yon? Lagi pong merong kumakatok. And every knock on our door could bring blessings, breaking, depends on who is knocking. So minsan depende po kung sino po ba yung kumakatok. Sino po ba yung madalas kumakatok sa ating mga bahay, sa ating mga pintuan? Madalas po bang kumakatok yung mga maniningil o yung mga delivery ng food or mga delivery ng Shopee, Lazada, TikTok, or yung madalas po bang kumakatok sa atin yung mga live group leader natin? Ayan, yung mga ka-church po natin, sila pastor. Ayan. Sa ating puso, sa mga puso po natin, ano ang madalas na kumakatok? At ano yung madalas na pinapapasok po natin? Takot po ba? Pag-aalala? O pagtitiwala sa ating Panginoon? Jesus has generous gift He wants to give to us. A gift that will bless us and our homes with an abundant life far greater than anything we could ask for or imagine. And yet, kahit ganun po yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon, penetrate Jesus as He were some harsh landlord and refused to open the door to let Him in. Bakit nga po ba ganon yung treat ng ibang tao kay Jesus, no? Bakit some people refuse to open their doors for Jesus? Ito po yung ibang reason. Because of, una po, fear. Takot. Takot po sila. Pangalawa, fun. Gusto pang mag-enjoy, no? And pangatlo, freedom. Gusto pang gawin yung mga bagay na gustong gawin. Ayaw pang sumunod sa ating Panginoon. Number 4 is familiarity. Na kilala ko na siya, pero deep inside po, no, wala pong relationship. So, sa gabi pong ito, meron po akong tanong, no? Kapag po ba may kumakatok sa pinto ng bahay nyo, ano ang gusto niyang gawin? At ano din ang gagawin mo? No? What are the things we need to do when there's someone knocking on our homes or our heart? No? Una po, consider the person who knocks. Consider the person who knocks. Who is it that is standing at the door of the human heart? Sino po ba yung mga kumakatok sa ating mga bahay? Ito po ba yung nagdadala ng kabutihan o kaguluhan sa ating mga buhay, sa ating bahay, no? Sabi po sa verse, behold, sa verse 20, behold, I stand at the door and knock. So, sino po ba yung tinutukoy na I dito, no? It is the Lord Jesus Christ who is standing at the door of the human heart. It is the Jesus Christ who stands at the door of our heart and knocks. It's not the preacher, it's not the Pope, it's not the President, it is the Jesus Christ, the Son of the living God. It is the Lord Jesus Christ na siya yung nagbibigay ng healing, restoration, blessing, and salvation to our homes, no?
Also, Jesus Christ is the divine one knocking on the door of the human. It is the sinless one knocking on the door of the sinful. And it is the innocent one knocking on the door of the guilty. So mga kapatid, no, dito po makikita natin na si Lord palaging kumakatok sa atin, sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, sa ating buhay. Sa mga panahong tayo nahihirapan, si Lord palagi siyang nandyan. He is always knocking on our door to help us. Iyon po yung una. Consider the person who knocks. Pangalawa po, consider the position on where he knocks. Sabi po sa verse, "Behold, I stand at the door." So si Lord, palagi po siyang kumakatok sa pintuan, hindi po sa bintana, hindi po sa kung saan man o sa social media o kung sino man, dahil lang main entrance po palagi ng ating mga tahanan ay ang ating pintuan, ang ating main door, Doon po siya kumakatok. And it is very obvious, Christ is standing on the outside when His rightful place is inside. Nasaan po ba si Lord sa ating mga buhay? Sa ating puso? Nasa loob po ba siya o nasa labas? Maybe sa oras na ito, kapatid, kung nasa labas pa siya ng iyong buhay na nais ng Panginoon na papasukin mo siya dahil doon yung rightful place niya. Hindi dapat siya nasa labas lamang ng iyong tahanan, ng iyong buhay, kundi nasa loob mismo ng iyong puso, ng inyong pamilya, dahil we should recognize His presence and papasukin siya so that mas makakakilo siya sa ating mga buhay. Because God is not a great God, is not only a great God, but a gentleman God. Tama po yun, Si Lord, hindi siya nagmamadali palagi, na katukin tayo ng katukin, Hindi siya basta-basta nag-give up sa atin na sa panahong hindi natin siya pinapansin. He is gently knocking on our door. Dahil ayaw ni Lord na pinoforce tayo. Tama po ba? Because you and I are the keepers of our own heart's door. Tayo po mismo yung tagapag-alaga, tagapag-ingat ng ating mga puso. Tama po? Amen? And paano pa po kung papapasukin natin ang ating Panginoon sa ating mga puso? What more yung pag-aalaga o yung pag-iingat na ibibigay ng ating Panginoon kung paghahariin po natin siya sa ating mga puso, Nasa atin po kung sino po ang ating papapasukin o kung ano man yung ating mga pinapapasok, Tayo po yung keepers. Pero pagdating po sa ating Panginoon, palagi po natin siyang i-welcome, Because Jesus wants full access to our heart. Not some of it, not most of it. He wants access to all of our heart. He wants to be our Lord and our King and our very best friend. Kapag si Lord na po yung may full access sa ating mga puso, our life will never be the same again, mga kapatid. Maybe yung situation man natin ay hindi mag-iba o yung mga nararanasan natin dahil hindi naman po tayo exempted sa ganong sitwasyon. Pero on how we view it, on how we understand yung bawat situation po na meron tayo, doon po natin makikita na God is with us sa bawat trials na meron tayo. Mas nakakaya po nating i-handle, mas na-overcome po natin yung every situation na meron tayo. Dahil kasama po natin ang Panginoon. He is in control sa ating mga buhay, sa ating mga sitwasyon. But how much access He has to your heart and mind is entirely dependent upon us. Pero kahit gaano pong access ang meron sa ating Pero kahit gaano access po ang meron sa atin ng ating Panginoon,
sa ating buhay, nakadepende pa rin po sa atin kung paano natin ito iso-surrender o ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Naway, pagdating sa ating Panginoon, truly mas isurrender natin, mas ipagkatiwala po natin yung ating buhay dahil siya po yung mas nakakaalam. Siya po yung mas may magandang plano para sa ating mga buhay, no? So una po, consider the person who knocks. Pangalawa, consider the position on where he knocks. Pangatlo po, consider the plea on the one who knocks. Consider the plea on the one who knocks. Ano po ba ang plea? No? Sa Tagalog po, ito po ay pagsamo, panawagan, pakiusap. No? And sa bawat pagkatok po, meron pong pagsamo sa atin. And what are the two things Christ is pleading for? No? So una po, first of all, He is pleading for our attention. Yes. Gusto ni Lord makuha yung attention natin because sometimes we are putting so much attention, we are so distracted sa ating paligid, no? Na masyado nating nabibigyan ng atensyon yung mga bagay na hindi mahalaga, no? And hindi na po natin napapansin, yung atensyon na po pala natin kay Lord ay nawawala na. Hindi na po natin napapansin na nalalayo na po pala tayo. Hindi na po natin naririnig yung atensyon niya, no? Na palagi niya tayong kinukot, palagi niya tayong piniplead for attention, no? Sabi po sa verse, if anyone hears my voice. Ayan po, no? So, naniniwala po ba kayo that we can hear what we want to hear? Pero, pinipili lang po natin yung gusto nating pakinggan. Meron po tayong misang selective hearing, no, na tinatawag. Na kung saan, kung ano lamang po yung gusto nating pakinggan, yun lamang po yung ating pinapakinggan, no? Meron pong kwento na dalawang lalaki na magkasama sa isang lugar, no? Isang prom boy at isang city boy. Yung prom boy ay narinig ang isang tunog, isang kuliglig sa city, no? Sa lugar ng city, ano? At nagtaka yung city boy kung paano niya ito nagawa, kung paano niya ito narinig. Sa kabila ng maingay at mataong lugar, sabi ng prom boy, they can actually hear it. They are just selective, sabi ng prom boy. No? So, ginawa ngayon ng prom boy, naghagis siya ng coins sa gitna ng matraffic at maingay na lugar. At nung nagbagsakan na yung mga coins, biglang naghintuan yung bawat tao at kanya-kanya silang pulot o pick, no, ng mga coins. See, they can hear what they want to hear. They only have selected hearing. Same with God. They can hear God, but they just don't want to listen to God. No? Ganun tayo po minsan, no? Minsan, naririnig po natin yung salita ni Lord, naririnig po natin yung tawag ng ating Panginoon, yung pangungusap po sa atin ng Panginoon. Pero minsan, hindi po natin ito pinapakinggan, no? Hindi po natin ito pinapansin. Huwag po nating baliwalain ang pagtawag o yung pagsamo po ng ating Panginoon. No? Listen to what God is telling, no? Kung ano man po yung mga nire-remind niya sa atin, Panginoon. Dahil nag-uumpisa po yung pagsunod sa ating pakikinig. So, God is pleading for our attention. Pangalawa po, Christ is also pleading for our action. Sabi po sa verse 20, if anyone hears my voice and opens the door. Hearing is not enough. There must be also action. Palagi pong may kaakibat na action yung ating
pagsunod, yung ating mga napapakinggan, no, mawawalan po ng saysay kung palagi lamang po natin itong papakinggan, kung hindi po natin ito sasamahan ng action, ng gawa. No? We need to take action, hindi lamang po basta napakinggan natin. And God is calling us right now to open our doors, to take action, para po buksan at papasukin siya sa ating mga puso. Ano? Sa ating pong pag-uumpisa ng ating conquest na simbahay, take action po mga kapatid. No? Pagbuksan po natin yung ating mga bahay. Maghanap po tayo ng mga bahay na nais pang katukin ng ating Panginoon. No? Naniniwala po ako na marami pang tahanan na nangangailangan na mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay ginagamit po ang simbahay upang marami pang makakilala sa ating Panginoon. Naway sa simbahay na ito ay marami po tayong maabot at mabahaginan ng salita ng ating Panginoon. No? Christ will never force His will upon us. He is the perfect gentleman who waits patiently to open the door of our heart. Hindi po pinoforce ng ating Panginoon. Siya po ay gentleman at hindi nagmamadali. Meron pong isang painting na gawa ni Hunt Hallman na ang title po ng painting na ito is The Door. No? And ito pong painting na ito ay nagpapakita ng isang depiction of Revelation chapter 3 verse 20 na kung saan Jesus is knocking on a house door. No? At kung mapapansin po natin sa painting na ito, sa pintuan na ito, no, ay manonotice po natin na walang doorknob yung pintuan. And ano po ba yung problema ng isang house door na walang pintuan? Ano po ba yung sinisimbol nito? Ano po ba yung meaning nito sa atin? No? Isa lang, ganito, ang symbol po nito ay the one who is knocking can come in unless the one who is inside will let him in. Same with us. Jesus is knocking, but He is waiting for us to open. Ganun po si Lord sa atin. Ganun po siya ka-patient, no? Na hinihintay niyang pagbuksan tayo ng buong puso, wholeheartedly, na willing tayong papasukin siya sa ating mga buhay, no? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon na hindi niya po tayo pinoforce na pagbuksan, na gusto niya sa atin mismo nagkukusa na magpapapasok sa Kanya. Kaya kapatid, pagbuksan mo si Lord sa buhay mo, sa bahay mo, at sa puso mo. Huwag po nating i-miss yung opportunity na ito. Is Jesus pleading for your attention and your action? Sa mga oras na ito, yun po yung pagsamo ng ating Panginoon. No? Gusto po ni Lord yung attention po natin, yung action po natin na hindi lamang po natin siya mapakinggan, kundi gumawa po tayo ng action. No? Makinig, pero dapat may gagawin ka din. Papasukin siya sa buhay mo. Amen? Papasukin siya sa buhay mo. I assure you, He loves you too much to just walk away. He will continue to knock on your heart's door and plead with you until He gets your attention and you open the door. Si Lord, hindi siya basta-basta nag-give up o mag-give up sa atin, no? Sa pamilya natin, no? Maybe we always praying na sana makasama ko na yung family ko, sana merong magbahagi ng salita ng Panginoon sa bahay namin. And Lord uses this simbahay, no, upang maabot yung bawat pamilya, yung bawat tahanan na wala pang Kristo sa kanilang puso. No? He is always knocking on our door sa anumang paraan na nais niya. No? At panghuli po, consider the promise behind His knocks. Consider the promise behind His knocks.
I will come in and dine in. Sabi po sa verse 20, I will come into him and dine with him, and he with me. Sa verse po na ito, Jesus give us 3 wonderful promises in this verse. No? Ano po ba yung mga 3 wonderful promises na binibigay sa atin ng Panginoon? No? Una po, first, Christ promised His presence. Yes po. Sabi po sa verse, I will come into Him. Yan. I will come into Him. So, di ba po, ang sarap sa pakiramdam na how comforting it is na sa kabila ng ating pong pinagdadaanan, sa kabila po ng mga kahirapan na meron tayo, no? Andun po yung presensya ng ating Panginoon, no? Na palalakasin niya po tayo, i-encourage na po tayo, at gagabayan niya po tayo in every step of the way, no, ng ating buhay. Ang sarap po sa pakiramdam na palaging andyan ang ating Panginoon, na handa tayong samahan sa anumang battles natin sa ating buhay, no. So, ang ganda pong promise nun na pwede nating panghawakan na andun po yung presensya, andun po yung promise ni Lord na He is with us, no? Andun po yung presence niya sa mga panahong okay tayo at hindi tayo okay, sasamahan niya po tayo, no? Pangalawa po, Christ promised His joy. Sabi po sa verse, I will come into Him and dine with Him. Ito po picture na to ay nagpapakita ng fellowshipping and feasting with God, with Christ, no? Kung makikita po natin sa picture na ito, masaya sila, no, na nakiki-fellowship sa ating Panginoon, at doon po natin makikita o mararanasan po natin yung tunay na joy pagkasama po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga bahay. And Christ doesn't come into our heart, into our lives to rob us or to impoverish us. He comes to our lives to bless us and to reach us. Pangatlo pong promise ng ating Panginoon, Christ promised His victory. Sabi po sa verse 21, to Him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Christ has already conquered Satan, sin, and death. And through Christ, we are more than conquerors. Because of Christ, kaya po nating mapagtagumpayan yung bawat laban sa atin sa buhay. Because of Christ, kaya po nating malagpasan yung bawat hamon sa ating buhay. And because of God, we are not alone sa bawat battle na meron tayo. Dahil kasama po natin siya, no? Andun po yung presence niya, no? Na we are more than conquerors, no? We are not fighting for victory, but we are fighting from victory dahil sa ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Sa pagtatapos po, no? Sa mga oras na ito, God is knocking at your door. Pero, sabi nga, hindi siya makakapasok unless pagbubuksan siya at papapasukin. He is waiting you to open the door. No? Kagaya nung sa painting na kung saan makikita natin ay patiently, no, naghihintay lamang ang ating Panginoon na pagbuksan natin siya. And sa oras na ito, kapatid, alam ko, kumakatok ang ating Panginoon. No, He is knocking sa inyong puso, sa inyong buhay, sa inyong pamilya. So,
nasa atin po yung action na dapat po nating nasa atin po yung susi, no? We are the keepers, pero sa atin po magmumula yung action na hindi siya makakapasok unless tayo po yung magbubukas sa Kanya. God wants us to take action. Pagbuksan po natin ang ating Panginoon at papasukin po siya sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Sabi po sa verse 22, He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. God will use pain, pressures, problems in order to get your full attention. Minsan sinasabi po natin, Lord, ang hirap naman, pero minsan ito po yung way ni Lord para makot yung attention natin at magkaroon po ng way ang ating Panginoon upang makapasok sa ating mga buhay, sa ating puso. No? Pero mahirap pong makapasok ang ating Panginoon kung punong-puno po ang ating mga puso ng mga kabalisaan, ng mga takot, ng kung ano-ano mang ating pinapapasok sa ating mga puso. No? And sa mga oras po na ito, bigyan po natin ng room, ng space, ang ating Panginoon sa ating mga puso. At hayaan po natin siyang pumasok at kumilos sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa mensahe na iyong ibinahagi, Panginoon. Lord, salamat po Panginoon dahil hindi ka po nagsasawa, nag-give up sa amin, Panginoon, sa panahong wala yung attention namin sa inyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataong namimiss namin yung opportunity na hindi kayo mapagbuksan, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito dahil alam po namin kumakatok po kayo sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Lord, sa mga oras na ito, we take action. At pinapapasok po namin kayo sa aming mga puso. Nais po namin kayo yung maghari, maramdaman po namin yung presensya mo, maranasan namin yung joy sa feeling mo, at maging victorious kami sa life na meron kami dahil alam po namin na kasama namin kayo sa bawat battles na meron kami. Kung meron man pong mga bagay na naghihinder, may mga bagay na humahadlang, Panginoon, may mga bagay na pilit na nakapasok sa aming puso na hindi dapat, Panginoon. Lord, we make space, Panginoon. Lord. Isino-surrender po namin ito sa inyo. Pinagkakatiwala po namin ito sa inyo, yung aming mga puso sa mga oras na ito. And right now, Panginoon, pumasok ka, maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, salamat po sa gabing ito. Palayon po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen at amen. Maraming salamat po and God bless po.